May mga trabaho na mahirap, may mga trabaho ring delikado. Pero meron ding mga propesyon kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging katapusan ng lahat. Araw-araw, may mga taong umaakyat sa matatayog na gusali, lumulusong sa kailaliman ng karagatan, o humaharap sa mga pampasabog upang gawin ang kanilang tungkulin. Hindi sila mga superhero, kundi mga ordinaryong tao na pinili ang mga trabahong may pambihirang panganib. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 trabahong bawat araw ay pwedeng ikamatay. Ang listahang ito ay batay sa antas ng panganib, posibilidad ng malubhang aksidente, at sa kapaligirang kinakaharap ng mga manggagawa sa buong mundo. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ano tara? Para sa karamihan ng tao, nakakatakot nang tumingin mula sa rooftop ng isang matayog na gusali. Pero para sa mga high-rise window cleaner, doon mismo nagsisimula ang kanilang araw. Nakabitin lamang sa mga lubid at safety harness, nililinis nila ang mga bintana ng mga skyscraper na umaabot sa daan-daang metro ang taas. Kahit gumagamit sila ng modernong kagamitan sa kaligtasan, hindi nawawala ang panganib. Ang malalakas na hangin, biglaang pag-ulan, o kahit maliit na sira sa kagamitan ay maaaring magdulot ng malubhang aksidente. Kailangan din nilang manatiling kalmado habang nakabitin ng maraming oras, dahil isang maling hakbang o pagkawala ng konsentrasyon ay maaaring maging nakamamatay. Sa kabila ng panganib, mahalaga ang kanilang trabaho upang mapanatiling malinis at ligtas ang mga matataas na gusali. Habang tayo ay humahanga sa makikinang na salamin ng mga skyscraper, kakaunti lamang ang nakaalam sa panganib na araw-araw nilang hinaharap para magawa ito. Habang tahimik na natutulog ang karamihan sa mga tao, may mga mangingisdang nasa gitna na ng malawak na karagatan, nakikipaglaban sa dambuhalang alon at malalakas na hangin. Ang mga commercial fisherman ay kabilang sa mga propesyong may pinakamataas na panganib dahil bawat paglalayag ay maaaring mauwi sa trahedya. Madalas silang nagtatrabaho ng 12 hanggang 20 oras sa isang araw habang humihila ng napakabibigat na lambat at kagamitan. Sa basang deck, isang madulas na hakbang lang ang maaaring magpahulog sa kanila sa nagyayelong dagat. Kapag nangyari ito sa gitna ng malalaking alon, napakahirap ng makaligtas. Hindi lamang aksidente ang kanilang kalaban, ang biglaang bagyo, napakataas na alon, at malalakas na agos ay kayang magpalubog ng isang fishing vessel sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, kinikilala ang commercial fishing bilang isa sa mga pinakamapanganib na hanapbuhay sa mundo. Para sa mga mangingisdang ito, bawat paglalayag ay hindi lang paghahanap ng kabuhayan, isa rin itong pagsusugal sa sarili nilang buhay. Habang ang karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa ibabaw ng lupa, ang mga underground miner ay bumababa ng daan-daang metro sa ilalim ng bundok upang maghukay ng ginto, tanso, karbon, at iba pang mahahalagang mineral. Ngunit sa bawat pagbaba nila, kasabay din nilang hinaharap ang panganib na maaaring hindi na sila muling makaakyat. Isa sa pinakamalaking banta sa pagmimina ay ang pagguho ng tunnel kung saan maaaring matabunan ang mga manggagawa sa loob lamang ng ilang segundo. Bukod dito, may panganib din ng pagsabog mula sa mga nasusunog na gas, kakulangan ng oxygen, pagbaha sa ilalim ng lupa, at aksidenteng dulot ng mabibigat na makinarya. Kapag may nangyaring sakuna, napakahirap ng rescue operation dahil sa lalim at makitid na daanan ng minahan. Hindi lang aksidente ang banta sa kanilang kalusugan. Ang matagal na paglanghap ng alikabok mula sa bato at karbon ay maaaring magdulot ng malubhang sakit sa baga. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy silang bumababa araw-araw upang makuha ang mga mineral na ginagamit sa mga gusali, sasakyan at teknolohiyang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagputol ng isang napakalaking puno ay maaaring magmukhang madali sa video, pero sa totoong buhay, isa ito sa mga pinakadelikadong trabaho sa mundo.
Ang mga logging worker ay nagtatrabaho sa matatarik na kabundukan at masukal na kagubatan, kung saan bawat maling galaw ay maaaring humantong sa nakamamatay na aksidente. Araw-araw, gumagamit sila ng malalakas na chainsaw at mabibigat na makinarya upang putulin at ilipat ang mga punong maaaring tumimbang ng ilang tonelada. Ngunit kahit eksperto na sila, hindi laging predictable ang direksyon ng pagbagsak ng puno. Isang maling kalkulasyon, malakas na hangin, o nabaling sanga ay maaaring magdulot ng trahedya sa loob lamang ng ilang segundo. Bukod dito, may panganib din mula sa gumugulong ng mga troso, madudulas na daanan at malalayong lokasyon na kadalasang walang agarang serbisyong medikal. Dahil sa kombinasyon ng mabibigat na kagamitan, mapanganib na kapaligiran at hindi inaasahang aksidente, ang pagiging logging worker ay matagal nang kinikilala bilang isa sa mga propesyong may pinakamataas na panganib sa buong mundo. Habang hinahangaan natin ang matatayog na skyscraper at napakalalaking tulay, may mga manggagawang naglalakad sa makikitid na bakal na daan-daang metro ang taas mula sa lupa. Sila ang mga iron worker o structural steel worker, at bawat araw ng kanilang trabaho ay nangangailangan ng matinding tapang at konsentrasyon. Ang kanilang tungkulin ay ikabit ang malalaking steel beam na nagsisilbing balangkas ng mga gusali at tulay. Kahit nakasuot sila ng safety harness at iba pang protective equipment, hindi pa rin nawawala ang panganib. Ang malalakas na hangin, madudulas na bakal, at mabibigat na materyales na inililipat ng mga crane ay maaaring magdulot ng malubhang aksidente sa loob lamang ng ilang segundo. Bukod sa panganib ng pagkahulog, kailangan din nilang umiwas sa mga gumagalaw na makinarya, welding sparks, at bakal na tumitimbang ng ilang tonelada. Isang maliit na pagkakamali sa koordinasyon ng buong team ay maaaring magkaroon ng seryosong kahihinatnan. Kaya sa likod ng bawat matibay na gusali at tulay na ginagamit natin ngayon, naroon ang mga iron worker na araw-araw na isinasapanganib ang kanilang buhay upang maitayo ang mga ito. Isipin mong may iniwang kahina-hinalang bag sa isang mataong lugar. Habang ang lahat ay pinapalayo para sa kanilang kaligtasan, may isang taong kusang lalapit. Siya ang bomb disposal technician o mas kilala bilang bomb squad. Ang kanilang trabaho ay hanapin, suriin at ligtas na i-disarm ang mga pampasabog bago pa ito makapinsala ng maraming tao. Ngayon, madalas na silang gumagamit ng mga robot, X-ray scanner at remote-controlled equipment upang mabawasan ang panganib. Ngunit sa maraming sitwasyon, lalo na sa masisikip na lugar o kapag komplikado ang explosive device, kinakailangan pa ring lumapit mismo ang technician. Hindi rin nila alam kung ang bomba ay may nakatagong pangalawang pampasabog o may anti-tamper mechanism na sadyang ginawa upang sumabog kapag ginalaw. Bukod sa mabigat na bomb suit na kanilang isinusuot, kailangan din nilang manatiling kalmado sa ilalim ng matinding pressure. Isang maling desisyon lamang ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pagsabog. Dahil sa napakataas na antas ng panganib at responsibilidad, ang bomb disposal technician ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadelikado at pinakamatapang na propesyon sa buong mundo. Habang ang karamihan sa mga diver ay umaabot lamang sa mabababaw na bahagi ng dagat, ang mga deep sea saturation diver ay nagtatrabaho sa lalim na maaaring umabot ng daan-daang metro sa ilalim ng karagatan. Ang kanilang misyon ay mag-ayos ng mga oil rig, underwater pipeline, at iba pang mahahalagang istruktura na hindi kayang abutin ng karaniwang diver. Sa ganitong lalim, napakataas ng pressure ng tubig, sapat upang maging nakamamatay kung hindi tama ang kanilang kagamitan at pagsasanay. Dahil dito, naninirahan sila sa pressurized chambers sa loob ng maraming araw o kahit ilang linggo bago unti-unting ibalik sa normal ang pressure. Kapag minadali ang pag-akyat sa ibabaw, maaari silang magkaroon ng decompression sickness o mas kilala bilang the bends na maaaring magdulot ng paralysis o kamatayan. Bukod pa rito, limitado ang liwanag sa ilalim ng dagat, malamig ang tubig, at laging may panganib mula sa malalakas na agos, pagkasira ng kagamitan, o mga mekanikal na aksidente. Dahil sa matinding pressure, kakaibang kapaligiran, at napakataas na panganib, ang deep sea saturation diving ay itinuturing na isa sa mga pinaka-espesyal at pinakadelikadong trabaho sa buong mundo.
Kapag ang isang napakalaking sunog ay hindi na kayang marating ng mga sasakyan, may mga bomberong ibinababa mula mismo sa eroplano gamit ang parachute. Sila ang tinatawag na smoke jumper, isang espesyal na uri ng wildland firefighter na sinasanay upang labanan ang sunog sa mga liblib at mahirap puntahang kagubatan. Pagkalapag pa lamang, agad silang humaharap sa napakainit na apoy, makapal na usok, at pabago-bagong direksyon ng hangin. Ang pinakamalaking panganib ay ang tinatawag na flashover, kung saan biglang lumalaki at kumakalat ang apoy sa loob lamang ng ilang segundo. Kapag nangyari ito, maaari silang mapalibutan ng apoy bago pa makahanap ng ligtas na daanan. Bukod sa matinding init, kailangan din nilang maglakad ng maraming kilometro habang may bitbit na mabibigat na kagamitan at limitadong supply ng tubig at pagkain. Madalas ding bumabagsak ang mga nasusunog na puno at sanga, na lalo pang nagpapataas ng panganib dahil sa kombinasyon ng apoy, init, usok at hindi inaasahang pagbabago ng sitwasyon. Ang pagiging smoke jumper ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatapang at pinakadelikadong propesyon sa buong mundo. Isipin mong nakasakay ka sa gilid ng isang helicopter habang lumilipad ito sa tabi ng mga linya ng kuryenteng may boltahe na umaabot sa daan-daang libong volts. Iyan ang araw-araw na trabaho ng mga helicopter powerline technician, isa sa mga pinaka-espesyal at pinakadelikadong propesyon sa mundo. Sa halip na patayin ang supply ng kuryente na makaapekto sa milyon-milyong tao, ginagawa nila ang pagkukumpuni habang live o may dumadaloy pa ring mataas na boltahe. Bago sila humawak sa linya, gumagamit sila ng espesyal na conductive wand upang mapantay ang electrical potential sa pagitan ng kanilang katawan, helicopter at power line. Kapag nagawa ito ng tama, maaari na silang ligtas na magsagawa ng maintenance. Ngunit hindi rito nagtatapos ang panganib. Kailangan ding kontrolado ang bawat galaw ng helicopter sa gitna ng malalakas na hangin habang ang technician ay nakalawit lamang sa labas. Isang maling posisyon, biglaang pagbugso ng hangin o pagkakamali sa koordinasyon ay maaaring magdulot ng nakamamatay na aksidente dahil sa kombinasyon ng napakataas na boltahe, matinding taas at operasyon sa himpapawid. Ang trabahong ito ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadelikado sa buong mundo. Sa gitna ng isang digmaan, hindi natatapos ang panganib kahit tumigil na ang putukan. Naiiwan sa mga kalsada, gusali, at bukirin ang mga landmine, improvised explosive device, IED, at hindi sumabog na bomba na maaaring pumutok anumang oras. Ang mga taong humaharap sa mga ito ay ang Explosive Ordnance Disposal Specialists o Military EOD. Hindi tulad ng karaniwang bomb squad, ang military EOD ay kadalasang nagtatrabaho sa mga lugar na may aktibong labanan. Bukod sa pag-disarm ng mga pampasabog, kailangan din nilang bantayan ang posibilidad ng sniper attack, ambush o panibagong pagsabog. Marami ring modernong IED ang may mga nakatagong sensor, remote trigger o anti-tamper mechanism na sadyang idinisenyo upang sumabog kapag sinubukang galawin. Bagamat gumagamit sila ng bomb disposal robots, drones at iba pang makabagong kagamitan, may mga sitwasyong kinakailangan pa ring lumapit mismo ang isang EOD specialist upang ligtas na ma-neutralize ang explosive device. Sa bawat misyon, hindi lamang sarili nilang buhay ang nakataya, kundi pati ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan at ng mga sibilyang nasa paligid. Dahil sa pagsasama ng panganib mula sa digmaan at mga pampasabog, ang military EOD ay malawak na kinikilala bilang isa sa mga pinakadelikado at pinakamatapang na trabaho sa buong mundo. Hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa. Ang ilan ay nakasuot ng helmet, diving suit, fire-resistant gear o bomb suit. Araw-araw nilang isinasapanganib ang kanilang buhay upang mapanatiling ligtas ang iba, makapagbigay ng kuryente, makapagtayo ng mga gusali, makapaghatid ng pagkain, o maprotektahan ang kanilang bansa. Sa susunod na makakita ka ng isang taong gumagawa ng isa sa mga trabahong ito, isipin mong maaaring ang bawat araw ng kanilang trabaho ay isang laban para makauwi ng ligtas sa kanilang pamilya.
Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang videos na puno ng nakakagulat na kaalaman. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.